Pagkat kailangan marunong tayo sa doctrine, pero dapat ay hindi natin kinakalimutan na mag-soul winning. No? So I have 2 slides for you, only 2 slides that will give you an idea how to share the gospel. Pumunta po tayo sa John chapter 3, verse 3. Yung born again. At kung meron pong orientation dyan sa another room, pag meron tayong first time visitors, dyan lang ako pupunta or minsan sa John 3:16. Depende po sa kausap natin kung ano na ang stage ng kanyang biblical awareness. Oo. So, dito dapat ito, no? Kabisado dapat natin na i-share ito. Sino na ang nakapag-share ng gospel using John chapter 3 verse 3? No, na-share mo na yung gospel at ginamit mo yung John chapter 3 verse 3. Ito na. Apa? Okay. So dito po, sabi po rito ng Panginoon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So hindi po sinabi ng Panginoon dito na gusto mo bang ma-born again? Hindi tanong. No? Notice natin ano yung mga hindi sinabi. Kasi bakit ko binibigyan ng emphasis yan? How did the Lord say it? And what does the people today, what does the soul winners today say? Ano ba ang ginasabi ngayon ng mga evangelists, mga tracts? Yan. Gusto mo ba ma-born again? Or, alam mo na ba paano ma-born again? Oh. Tapos, yung iba, how to be born again? Step 1, step 2, step 3. Si Billy Graham, merong ganong tracts. No? How to be born again. But ito, pala, ay nagbigay lamang ng statement ang Panginoon. Hindi nga utos pa to eh. Ang utos nando sa verse 5. Sabi, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter. O, another statement yan. Sa verse 7, yun. Sabi, marvel not that I said unto thee, ye must. O, iutos na yun. No? Kailangan na. Kailangan mong ma-born again. So, we can say to people, ye must be born again. So, that's one point. Alam mo ba na kailangan mong ma-born again? You must be born again. Do you know that? That is one statement or conversation. That is an imperative. What is an imperative? Something that you must do. Yun. No? Hindi tanong, hindi in the form of a question na what are the steps that you must take in order for you to be born again? Hindi ganon. So mali pala 'yon. Kaya baguhin natin yung ating pananaw. Actually, bakit hindi ganon ang presentation ng Panginoon? Kasi walang tao na kaya niyang ma-born again sa sarili niyang effort. Yun ang totoo. You cannot produce the new birth. Even as you cannot produce the first birth. Diba? You cannot tell a baby, oy, panganak ka na. Hindi mo pwede sabihin yun sa baby. Na para ikaw ay maging, halimbawa, bilyonaryo, no? Pacquiao. Yan. Pacquiao, bilyonaryo. Oh, kailangan ipanganak ka na yung ilang anak na ba si Pacquiao?
4 na. Oh. So, kailangan ipanganak ka na Pacquiao para maging bilyonaryo ka. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Dadating na lang yun. So, ganun din. Para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan ipanganak kang muli. Oh. So, gawin mo yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Diyos ang gagawa niyan sa'yo. Yun ang dapat mangyari sa'yo. So, paano ngayon pala? Paano tayo magsasalita sa mga tao? Eh di sabihin mo, yan, kung ano yung sinabi ng Panginoon, sa verse 7, you must be born again. Huwag kang magtaka pag sinabi, Mare, huwag kang magtataka, may sasabihin ako sa iyo, kailangan mong ipanganak na muli. Ano ba yan? Ano bang klaseng usapan yung gusto mo? Sabihin niya. Or, pwede mong gayahin yung sinabi ng Panginoon, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Alam mo, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang magugulat Kung gusto mong makita ang kaharian ng Diyos, walang ibang paraan kundi kailangan ikaw ay ipanganak na muli. Maliban ikaw ay ipanganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Gusto mo ba makita ang kaharian ng Diyos? Yun ang tanong. Pwedeng tanong yon. Gusto mo bang makita ang kaharian ng Diyos? Kailangan mo panganak na muli. Kasi pag hindi nangyari sa iyo yan, hindi mo makikita. So that is verse 3. Yan. Okay? Ngayon, tatanungin niya, paano? Yan. So yun ang tanong ni Nicodemus Paano? Paano ako papanganak na muli? Ayan. Ang sabi rito ng Panginoon, maliban ipanganak ka sa tubig at sa espiritu. Yan. So, sabi rito, isa pa, ang sagot niya, ang hangin ay umiihip kung saan niya gustong umihip. Naririnig mo yung ihip ng hangin, pero hindi mo alam saan nanggagaling at saan papunta. Ganon din ang kapanganakang muli. So, yung kapanganakang muli daw, nararamdaman mo lang, pero hindi mo alam saan galing. Hindi mo pwedeng i-produce na, hoy hangin, umihip ka dito. Andito ako. Kaya nga pag tayo ay ano yun? Saranggola. No? Pag nagpapalipad ka nun, kailangan habulin mo yung hangin. Saan papunta yung hangin? Pag ganun. Hindi mo pwedeng diktahan yung hangin. Okay? Ganun din ang bagong kapanganakan, nararamdaman mo lang, nangyari na. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi natin? Ang sagot ng Panginoon, paano ako ipapanganak na muli? Ang tanong. Ang sagot ng Panginoon, kagaya ng hangin, nararamdaman mo, pero hindi mo alam saan galing, hindi mo alam saan papunta. Ganon din ang tao na ipinapanganak na muli. Hindi mo pwedeng i-produce ang kapanganakan mo muli. Hindi mo pwedeng i-predict kung kailan mangyayari yan. Hindi mo pwedeng sabihin na 1 plus 1 plus 1 equals born again ako. Pag ginawa ko tong step 1, step 2, step 3, sigurado born again ako. Hindi mo pwede sabihin yun. Pero mararamdaman mo pag nangyari na. And I hope lahat tayo dito nakaramdam na nangyari na nga yan sa atin. Paano mo malalaman ngayon na nangyari na nga? Ayun, punta tayo sa... May 4 akong nakasulat dito. Pupuntahan natin. Yan. No? Number 1, may bago kang pananaw sa iyong sarili. No? Saan makikita yon? Sa 2 Corinthians, yung 1 Corinthians, yung 2 Corinthians 5:17. Kanina.
So, lagay nyo dyan. Huwag mo na lagay. Sila maglalagay. Kung may notebook sila. O sa isip. Ang isang tao na ipinanganak ng muli, no? Pagkatapos na gawain sa kanya ng Diyos, yung bagong kapanganakan, siya ay bagong nilalang. All things are passed away, behold, all things are become new. So, may bago kang pananaw sa iyong sarili. Ngayon, pag sinabi mong may bago kang pananaw sa iyong sarili, ibig sabihin, meron kang lumang sarili. So, alam mo, yung kilala mo kung sino ka noon. At alam mo, anong nangyari, ano ka na ngayon. So, kung born again ka, let's think, individually. Lahat ng tao na nandito sa loob ng kwarto ngayon, nagkiklaim na ako born again. So, let's start. Number 1 criteria. All things are passed away, all things are become new. Sino ka noon? At sino ka ngayon? Meron ba ka bang nakaraan na sinasabi mo, ganun ako noon? Pero ngayon, ganito na ako kasi born again na ako eh. Nararamdaman mo na lang yan, nalalaman mo na lang yan pag tapos na, ginawa na ng Diyos sa'yo. Okay? It could be, humingi ka sa Panginoon ng tawad, lumuhod ka, it could be in a church, bigla mong naintindihan yung preaching, it could be you prayed, it could be anything. While listening to the radio, while reading the Bible, suddenly, you came to a realization, I know now the truth. That is, although hindi mo maaring hindi mo ma-identify na born again na ako. Maaring ngayon mo lang nalaman na, yung pala yun! Yung pala yung nangyari sa akin 10 years ago. Yun na pala yung born again experience ko. Dahil noon napansin ko na yung date na yun or yung taon na yun, ang sama akong tao, pagkatapos, noong nagkaroon ako ng pagbabasa or pakikinig or pagdarasal, biglang nagbago yung buhay ko kinabukasan. Nagbago yung pananaw ko, nagbago lahat. Nakilala ko yung sarili kong makasalanan at humingi ako ng tawad sa Panginoon at naramdaman ko, naintindihan ko na pinatawad na ako ni Kristo sapagkat siya yung namatay sa krus para sa akin. So pagka nakuha mo yon, that is the beginning of the new birth for you. It is not your prayer, it is God working in you. It is not your kneeling down, it is not your coming forward that produced the new birth. It is God. It's just the motions, could be different things. Meron akong isang testimony, isang kaibigan, nagbabasa siya ng Bible, bigla siya na born again. Bigla niya naintindihan na siya'y makasalanan at si Kristo lamang ang kanyang tagapagligtas. So, kaya nga, you don't know where it comes and you don't know where it goes. It's like the wind. But you know, it's here. Naramdaman mo, may hangin ah. Ganon din yung born again. Oh, may ginawa sa akin ng Panginoon na. Yeah, so that's number 1. Naintindihan natin yung number 1. Naintindihan ba natin yung number 1? Yeah. So, pwede ba nating i-share yung number 1? Pag tayo magwi-witness, sasabihin natin, alam mo, kaibigan, kapatid, sir, or mare, or pare, kailangan mo maborn again. Paano? Sabi ng Panginoon dito umiihip daw ang hangin, pero di mo alam saan galing, saan papunta. Ganon din yung pagiging born again, mararamdaman mo lang. So, pakinggan mo lang ako.
Yan. Yan lang. Kwentuhan lang kayo. Ang sabi rito, ang isang taong born again, may pagbabagong nangyari. So kung wala pong pagbabagong nangyari sa buhay mo, kailangan mo si Kristo para magkaroon ka ng pagbabago. At yan, pagka dumating na si Kristo sa iyo, pumasok si Kristo sa puso mo, babaguhin niya yung buhay mo. All things are passed away. Behold, all things are become new. So that's number 1. Number 2. 1 John chapter 5 verse 1. Sige, sino babasa? Radrex, ikaw nga magbasa. 1 John 5:1. John, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. Yan, ano sinasabi rito? Sino man? Sino man ang sumasampalataya na si Kristo ay siya na nga si Jesus ay siya na nga ang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. Yung born of God, yung salitang born of God at saka born again, pareho yun. Born of God, born again, born from above, born of the Spirit, pare-pareho yan. Regeneration, no? At saka yung quickening, pareho yan. Yan yung born again experience. So, ano sabi? Paano mo malalaman na ikaw ay born of God? Pag sumampalataya ka daw, sino man daw na sumasampalataya, ibig sabihin, nangyari na sa iyo, nangyayari na ngayon yan. Sumasampalataya ka ba na si Kristo, na si Jesus, siya na nga si Kristo? Siyempre, papaliwanag mo yun. Kasi madaling magsabi ng yes. Lahat ng tatanungin mo yan, lalo na yung mga kababayan natin na Catholic, sasabihin yes. So, papaliwanag mo konti. Alam mo ba ibig sabihin na si Kristo, si Jesus, siya na yung Kristo? Dahil maraming hindi tumatanggap na si Jesus, siya yung Kristo. Ang ibig sabihin yun, si Jesus, siya yung anak ng Diyos. Siya yung pinangako sa mga Jews. Siya yung simula pa nung una ay iniintay na dumating. Ang pangalan niya, Jesus. Siya na yung Kristo. Nawala ka ba doon? Okay. So, lahat daw ng sumasampalataya na si Jesus ay siya na nga ang Kristo, ibig sabihin, tama ang pagkakilala niya kay Kristo na siya yung anak ng Diyos. Na siya yung, at hindi lang anak ng Diyos, kundi Diyos na anak na nagkatawang tao. Okay? That's important. Because people say Jesus is the Christ, but they don't believe that He is the Son of the living God or that He is the Lord God made flesh and dwelt among us. That is important. That He is the Creator who became man. That is important. So, medyo, kahit maiksi lang yung sinasabi rito sa 1 John 5:1, kailangan alam mo ipaliwanag. Kasi pag nagtanong ka lang, naniniwala ka ba na si Jesus, siya na yung Kristo? Pag sinabing yes, tapos ka na, punta ka na sa number 3. Medyo kapos yung paliwanag mo. Kapos yung soul winning mo. Okay? So kahit maikli lang yan, ayan, actually yan na, tapos na tayo. Pagkatapos natin yan. Pero importante yung nakapaloob dyan. The very core of 1 John 5:1 is that Christ is the Son of God who died, who
became flesh. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng bagay. At siya ay naging tao. Siya ay naging tao at kaya siya ay tinawag na Kristo. At nung pinanganak siya, na naging tao na siya, ang ipinangalan sa kanya ay Jesus. Naniwala ka ba dito? Yun. So, still, that is sometimes, because of the upbringing, still, that's very easy to take for those who are already have the religion. Medyo madaling pag-usapan yan. Mahihirapan ka lang kausapin dyan kung pinalaki siya na iglesia or Muslim or Hudyo or ibang faith. Buddhist, Hindu, mahihirapan ka dyan. Pero kung kausap mo Catholic, medyo madali na yan. Kung atheist, mahihirapan ka dyan. Pero, yun lang, importante. So, sabi rito, pero number 1, dapat ikaw mismo naniniwala na si Jesus ay siya na nga si Kristo. Naniniwala ba tayo na si Jesus siya si Kristo? Amen. Sumasampalataya tayo na yan totoo sa Kanya, ha? Amen. Tapos, ang sabi rito, everyone that loveth Him, that begat. Sino man na nagmamahal sa Kanya, na nagbigay ng kapanganakan sa iyo? Sino ba 'yon? Sino ba yung minamahal mo na nagbigay ng kapanganakan sa iyo? Ang Panginoong Diyos. Born of God, eh. When you are born of God, who begat you? Brother Aaron, if you are born of God, who begat you? God. Born of God. When you are born of God, you are begotten of God. You are not the only begotten Son of God, but you are begotten of God. Ibig sabihin, parang ipinanganak ka ng Diyos. Okay? God becomes your Father because you are begotten of God. Ibig sabihin kasi nung bigat, pinanganak. No? Pinanganak. Ikaw ay galing sa Diyos. So, there is a part of you that came from God. And that is the new creature. Ngayon, nasabi rito, ang isa pang epekto ng bagong kapanganakan sa iyo, not only that you will believe that Jesus is the Christ, but you will also love Him that begat. Magkakaroon ka ng genuine love for God. Because you believe that Jesus is the Christ, and you believe, and you therefore, magkakaroon ka ng pag-ibig sa kanyang Ama, sa Diyos. At ano pa? Loveth Him also that is begotten of Him. Magkakaroon ka ng pag-ibig doon sa mga kapwa mo born again. Mahal ba natin yung kapwa natin born again? Amen. Yun. Meron kang ganun. At yun, hindi lang yun mahal mo dahil utos, kundi talagang nararamdaman mo. Pag nalaman mo yung isang tao born again, iba na pakiramdam mo sa kanya. So, nagbabago yung paningin mo sa kanya. Halimbawa, nagkabanggaan kayo, galit na galit ka. Tapos, nakakita ka nung isda dun sa niya, sa kotse. Isda? Ano ibig sabihin nun? Ha? Ibig sabihin, nagpo-profess siya na Christian siya. Sabihin mo, Brad, ikaw may kasalanan eh. Nandun na ako eh, sinundot mo pa eh. Tapos sabihin mo, saan ka ba ma-attend? Ano bang church mo? Kailan ka ba na-save? So, hindi na kayo mag-aaway. Diba? Kasi, praise the Lord din siya eh. So, sabi
Sabi ng Bible, mahal mo dapat din yung kapatiran eh. Ayun. So, iba na ang pananaw mo sa kanya. Okay? Kumbaga, meron kang, halimbawa, sabihin natin sino bang born again? Sabihin natin si Piolo Pascual. Sabi nila, born again daw si Piolo eh. Narinig niyo na ba yung testimony ni Piolo? Sino nakanood na nung testimony ni Piolo? Hindi ba napanood? So, minsan, gumagawa siya ng di ba? Meron pa rin siyang kissing scene. Di ba? Kahit ngayon, hindi pa rin maganda yung, sino na lang? Sino yung sumasayaw? Si Gary V. Yan, si Gary V. Alam nga si Gary V, pag tinignan mo yung dating Gary V, iba talaga. No? Yung dating Gary V, tsaka yung bagong Gary V. Talagang nagte-testimony siya. Pero, meron pa rin siyang mga dancer na medyo maiksi ang suot. Tapos, nagfe-flirt sa kanya sa stage. Sabi ko, imbis na ang isipin ko hindi saved to. Ang iniisip ko, mali yung turo ng pastor niya. Kasi kung ako pastor nito, hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ako papayag na ganun pa din yun eh. No? Pakikialam ako. Kasi apektado siya kung ma-attend siya sa church. Apektado ako sa performance niya sa stage. Yun na iniisip ko. Hindi ko iniisip na, peke yan, hipokrito yan. Yung testimony niya, sabi niya, okay, save ka na. You love Christ. I love Christ. Therefore, we are brethren in Christ. But you are making something wrong, doing something wrong. So, your pastor is wrong. He is not interfering with your stage performance. Ganun na lang. Diba? Kaya lang, we have no influence with him. Kahit mag-email ka rin, baka hindi ka pansinin pa nun eh. So, hanggang doon na lang yun. Mahal mo pa rin yung tao. Kasi nagpo-profess siya ng Christianity. Okay? So, yun ng verse 1 John 5:1. That is the effect. That is what you are if you are born again. Anuhin mo yan sa sarili mo. Ganun ka ba? No? Meron kang pag-ibig kay Kristo? No? Pagka minumura yung pangalang Kristo, nasasaktan ka ba? Kasi pag mahal mo yung isang tao, pag minumura yung, binabaliwala yung pangalan niya, or sakit, di ba? Apektado ka. Pagka ginagamit yung pangalan niya na walang kapararakan. So, kung mahal mo talaga si Kristo, at sumasampalataya ka kay Kristo, apektado ka kung ano man ang ginagawa ng tao kay Kristo. No? At yung mga mahal ni Kristo, mahal mo rin. So that is effect number 2. There is an effect in your life. There is an effect with your relationship with Christ. Number 3. 1 John 2:29. Okay, babae. Sir Jean. 1 John 2:29. If you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Yun, okay. So, again, we are talking here not only about our own experience, but how to share this to others. Dapat, sana magamit natin ito, no? Na magkumausap tayo ng kabayan natin. Maaaring hindi pa tayo ready sa mga Arabo, pero at least sa kabayan natin, makausap tayo at sabihin natin, kailangan mo ma-born again. At sabihin mo sa kanya na, ikaw ba, nangyari na sa'yo to? Na, tungkol kay Kristo, tungkol sa sarili mo. At ngayon, 1 John 2:29, if you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Nagkakaroon ka ng bagong lifestyle. You're not only a new creature, that is your status. You are a new creature. But you have a new lifestyle.
And your lifestyle is doing righteousness. So, may mga tao kasi na sasabi, bakit kayo nagkiklaim, save na kayo? Ibig sabihin, hindi na kayo nagkakasala. Hindi. We are a practitioner of righteousness. We are not saying we are perfectly righteous on this earth. We're not saying we cannot anymore sin. But because of the experience of the new birth, wherein which God saved us and make us accepted in the beloved and make us able to see the kingdom of God, because of that, which God did to our lives, we do righteousness. So tayo ay practitioner of righteousness. Ano ibig sabihin nun? You are a practitioner of righteousness. You apply righteousness. Paano mo nalalaman yung righteousness? Bible. The Word of God. Diba? Yun ang criteria. Hindi feelings. Hindi worldly standards ng morality. Kasi nagbabago yun. Hindi rin conscience. Declaration. Oo, ha? Declaration. Declaration. Yung minsan gagamitin mo yung puso mo para it feels right. Conviction. Sabihin, how can something that feels right be sinful? Conviction. Kailangan merong guide, perfect guide, the Word of God, the absolute. No? Yan, then mo malalaman kung something is righteous or not. And dahil alam mong righteous yun, righteous action, then gagawin mo yun. Yun ang lifestyle mo. At ano pa? Ayaw mo yung hindi ayon sa salita ng Diyos. Diba? You hate unrighteousness. If you do righteousness, then you do not do unrighteousness. Dalawa yun eh. It's not just gumagawa ka righteousness pero may secret life ka na unrighteous. Oh, so born again ka pa rin kasi you are doing righteousness naman eh. Hindi nyo lang alam, meron ako sideline na unrighteousness. Diba? Meron akong kaibigan kasama sa church na nung namatay yung tatay niya, doon lang nagka-discoveryhan, 3 pala pamilya. Oh. Doon nagkita-kita sa ataon. No? Akala nila, sila lang ang pamilya. Biro mo, inaano niya yon, binibisita niya yung 3 pamilya. Malalaki na ang mga anak lahat. No? So, ang hirap, no? Sipin mo, may secret life. No? Now, you do righteousness, and the unrighteousness, you hate. Diba? Now, hindi ibig sabihin, hindi ka na nagkakaroon ng unrighteousness. Pagka nalalaglag ka dyan, or minsan, wag natin sabihin nalalaglag, minsan sinasadya mo yan, no? Kasi pagka nahulog ako sa kasalanan eh. Tawag pa nga nila sa adultery, nahulog sa tulay eh. No? Para baga na-aksidente, ay, naku, adultery tuloy. Kalokohan yun. No? Pinaplano yan eh. Pinaplano yan. Nagkatinginan kayo, tapos, uy, pwede. No? Tapos, medyo, aba, lahat tayo makasalanan eh. Experience, wala. Pero yung kasal, alam ko yan. Sabihin mo, kailan ko kaya pwedeng i-date ito? May asawa ka na, alam mo mali. Pero iniisip mo, baka pumayag. Baka pumayag. So, set up mo, medyo mababangga mo siya, yung papel, ganyan, or tutulungan mo mag-type, or whatever. Ay, dito. Ano dito? Ha? May asawa ka sa Pilipinas. Dito, meron kang kakalingain. Kunyari, tutulong ka kasi kawawa naman, in distress. Live out ka. Ha? Live out ka. Tutulungan ko.
Tapos, papatirahin mo dyan. Ayun, asawa mo na. Oh. Diba? Ngayon, ayaw mo yun. Kahit inisip mo pa lang, sumangga sa isip mo. No. Bigla ka parang, hindi pwede. Hindi. Batukan mo yung sarili mo. No? Maligo ka ng malamig. Sa babae, ganyan. Sa babae, minsan, hindi ko alam kung sino o papaano o gaano karaming babae ganun, Yung pag sinabihan ka na, ang ganda mo, Hindi ka na sinasabihan ng mister mo. Pero merong sabi sa'yo na, you're very beautiful. Iba, lumulok sa yung... Nabugan ka. Nabugan. Biglang, pambira, buti pa to. Sinasabihan ako ng maganda pa ako. Yung asawa ko, wala, hindi na ako pinapansin. Pag nakita ako, luto ka na. O, pahing kape. O, tulog na tayo. Ganun na lang. No? Ito, ping makikita ko. Iba mata niya, Diba? So, I don't know the frequency or... but that happens. No? That happens. So, that is... If that happens to you, and you are born again, in the unbeliever, they will give way. But in a believer, she will hate that feeling. It might happen. It could let your heart beat faster, but you hate it. You will say, no, that's not, I am born again. I am a believer. I hate that feeling. Satan, get thee behind me. Diba? Pag nag-propose pa sa'yo, sampalin mo. No? Pag sinabing, I know you already have a husband, but can we have a cup of coffee together? You want this? You want this? Ganun, agad. So you hate. Anyway, what I mean is, there are feelings that occur in us every day. And we have to die daily. Yun ang sinasabi ni Paul. I die daily. Maraming passion ang tao na pinapatay mo. And lastly, 1 John 4:7. Lalaki. Leanne, please. First John 4:7. Beloved, let us love one another. Love is of God. Everyone that loveth is born of God and knoweth of God. Yan. Okay. So parang pareho nung 1 John 2:29, no? Hindi. Ano yung isa? 1 John 5:1. Yung 1 John 5:1 tsaka 1 John 4:7. So, sabi rito, let us love one another. Now, this is a community love. Not just a love for one brother to another brother. One another speaks of a community. Yan, tayo. Magmahalan tayo. Okay? And everyone that loveth is born of God. So, ang born again daw, ang characteristics niya, ang way of life niya, is that he loves. And he loves one another. So, he loves the church. He loves church life. Hindi siya umiiwas sa church. Pinapalago niya yung church. Addicted siya sa service ng church. So, merong isang verse sa Bible, no? I think yung iba sa inyo alam yon, na ginamit yung salitang addict. Yes. Saang version? 1 Corinthians 16:15. Tingnan nyo.
1 Corinthians 16:15, ginamit yung salitang addict. Ito yung mabuting addict. Ha? Brother Danny, basahin mo. 1 Corinthians 16:15. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is in the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the Ayun. Yun ang magandang addict. Addict sa ministry. Addict ba tayo sa ministry? Dapat lang, kung hindi ka pa addict, ma-addict ka na. Yan ang addiction na hindi kailangan marehab. Na? Huwag ka magpaparehab dyan. Kayo, maingay kayo. Kung addict ka sa apo, mas addicted ka dapat sa ministry. Addict ka sa anak mo, kasi cute. Addict ka sa pera. Merong tao, addict sa pera. Addict sa shopping. Pero ba addict sa shopping dito? Addict sa haraj. Maging addict tayo sa ministry. Amen? Yan ang magandang addiction. And that shows our love for one another. And that can only happen for a person who is born again. Amen. Yung mga faithful na lulubog lilitaw, no? Faithful lang sila pag may magandang activity sa church. Diba? Pag may outing. Addict sa outing, no? Hindi addict sa ministry, addict sa outing. Pag may special activity, sports fest, yan, andyan yan. Ang bira, active yan. Pero walang love yun. Kasi ang love niya, yung sarili niya. Gusto niya patunayan sarili niya na magaling siya. Na okay siya, involved siya. Pero pagka bibigyan mo na ng burden, bibigyan mo na ng assignment, hindi, ano pa. Bata pa ako eh. Bata pa akong Kristiyano. Wala kang maasahan. Puro hamig lang. Okay, so that is our lesson for today. I hope, mga kapatid, that you can use this to go out and soul win. No? You must be born again. Tapos sabi mo, ito ba nangyari na sa'yo? Dito po pastor yan sa Bible study. Yes, correct. Okay? Any question?